dating isang makapangyarihang ahente ni Satanas, isang makapangyarihang mangkukulam sa mundo na si Emmanuel Amos, sinubukang palayasin ang mga masasamang espiritu na nananahan sa kanyang katawan ng isang pastor o lingkod ng ating Panginoon. Ang dating mangkukulam na ito ay biglang nanghina, ngunit nakagawa siya ng pamamaraan para makatakas sa kamay ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ano ang kanyang susunod na gagawin? Siya ba ay maghihiganti? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa part 8 ng ating vlog ngayon patungkol sa buhay ni Emmanuel Amos, isa pong nakakakilabot na hakbang ang kanyang gagawin. Siya po ay magbabalak na maghiganti laban sa mga lingkod ng Diyos na sumubok na palayasin ang mga masasamang espiritu sa kanyang katawan na sanhi ng kanyang matinding kapangyarihan mula kay Satan Lucifer. Ngunit papaano niya ito gagawin? Kung hindi mo pa napapanood ang part 1 hanggang part 7 ng ating vlog patungkol sa buhay ng dating witch o makapangyarihang mangkukulam sa mundo na si Emmanuel Amos, makikita nyo po yung playlist sa ating YouTube channel na Sangkay Revelation. Panoorin nyo po para mas maintindihan nyo kung gaano ka nakakakilabot ang istoryang ito, dahil ito ay totoong nangyari. At marami kayong matutuklasan sa ating mundo na tanging sa kanya lamang po nagmula ang katotohanang kwento tungkol sa sekretong nangyayari ngayon sa ating planeta at sa sangkatauhan. Matapos subukang paalisin ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa katawan ni Emmanuel Amos ang mga kapangyarihan na mayroon siya o mga masasamang espiritu, nagawa niyang makawala sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kasinungalingan. At nung siya ay makaalis, ayon kay Emmanuel Amos, agad ding nakabalik ang ilang mga demonyong nagsialis mula sa kanyang katawan at siya ay nagpasyang maghihiganti sa mga taong may gawa neto. Sinabi ni Amos sa kanyang sarili, "At dahil sa insultong ito, ako'y muling babalik sa Lagos at kukuha ng karagdagang kapangyarihan. Sa iba na kasing sama ko rin, at ako ay babalik para maghiganti sa lahat ng kasapi ng simbahang sumubok na paalisin ang mga masasamang espiritu na siyang kanyang kapangyarihan." Ayon kay Emmanuel Amos, habang patungo siya sa bahay ng asawa ng kanyang tiyuhin, sinabi niya sa kanila na kinakailangan niyang muling bumalik sa Lagos. Agad-agad, hindi na siya nagpapigil at siya ay agad umalis. Sa kanyang pag-alis ay may dinaanan muna si Emmanuel Amos na isang kaibigan at pagkatapos noon, tutungo na siya sa Lagos. Habang siya ay nasa isang kalsada, nakarinig siya ng isang tinig na tumatawag sa kanya sa pamamagitan ng kanyang katutubong pangalan. Siya ay lumingon upang makita kung mayroon siyang isang kakilalang mukha sa taxi. Subalit wala naman. Sino kaya ito? Tanging ang kanyang namayapang inalamang ang tumatawag sa kanya sa kanyang katutubong pangalan. Lahat ng tao, maging ang nasa espiritual na daigdig, kilala siya bilang si Emmanuel. Habang siya ay nagmumuni-muni, ang tinig ay muling dumating. Binanggit ang kanyang katutubong pangalan at sinabi, "Ipagkakanulo mo ba akong muli?" Hindi ni Emmanuel Amos makilala ang tinig, subalit patuloy itong nagtatanong sa kanya, "Ipagkakanulo mo ba akong muli?" Bigla-bigla nagkaroon siya ng grabing lagnat. Ang init na lumabas sa kanyang katawan ay napakataas na nararamdaman ng mga pasahero sa paligid ng kanyang sinasakyan. Isa sa kanila ay nagtanong kay Emmanuel Amos, "Ikaw ba ay walang sakit bago maglakbay?" Sinabi ni Emmanuel Amos sa kanila na siya ay mabuti at wala man lamang siyang kahit sakit ng ulo bago umalis ng port. Mayat-maya mga sangkay, nangyari ang hindi niya inaasahan. Nahimatay sa loob ng taxi si Emmanuel Amos. Ang sumunod na nalaman ni Emmanuel, may dalawang lalaking matatangkad at malalaki dumating
upang kunin siya, isa sa kanyang kaliwa at isa naman ay sa kanyang kanan. At wala silang sinabing anuman kay Amos. Dinala nila si Emmanuel Amos sa isang napakamababatong kalsada na may mga bote at bakal. Habang sila ay naglalakbay, ang mga bote at bakal na ito ay nagdudulot ng mga sugat at nagpasimula siyang umiyak. Subalit ang mga lalaking ito ay wala pa ring imik. Nagpatuloy sila sa paglalakad at lumabas sila sa isang malaking kalsada. Dito nagsalita ang isa sa kanila at sabi, "Ikaw ay isang taong pinaghahanap," at nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang makarating sa isang napakalaki at napakahabang gusali na mukhang isang bulwagan sa pagpupulong. Nang sila ay makapasok, isang tinig sa loob ang nagsabi, papasukin siya sa loob. Pinapasok nila sa loob si Emmanuel Amos at naglaho ang kanyang mga kasama at iniwan siyang mag-isa. Ang nakita ni Amos sa loob ng bulwagang ito ay napakahirap ipaliwanag. Subalit ayon sa kanya, sisikapin pa rin niyang ipaliwanag sa abot ng kanyang makakaya. Ang bulwagan ay mainam na nagagayakan at napakalaki at napakahaba na mahihirapan ang sinumang makita ang dulo. At sa dulo ay mayroong isang altar. Nakita niya ang isang buwan at mga bituin nakapalibot sa araw. Pagkatapos nakakita siya ng isang trono at ang nakaupo roon ay isang napakagwapong lalaki na may isang kasuutan na kumikinang tulad ng araw. Sabi niya, "Halika." Subalit dahil sa kanyang kaningningan, hindi si Emmanuel Amos makalapit. Sa tuwing ginagalaw niya ang kanyang mga binti, siya ay nabubuwal. Tumindig si Amos, sinubukan niyang muli at nabuwal na naman siya. Bigla-bigla isang buwan ang nagpakita mula sa trono na kung saan siya ay nakaupo at naglakad patungo sa lugar na kanyang kinakatayuan. Pagkatapos, dalawang kamay ang lumabas sa buwan. Hinawakan ang ulo ni Emmanuel Amos. Kinalog at ang kanyang pisikal na katawan ay hinila para maalis, kagaya sa paghila sa isang damit. At ang tunay na Amos ay tumindig. Ang mga kamay ay tinupi nito, kagaya ng pagtutupi ng isang tela, at inilapag ito sa isang sulok. Ang buwan ngayon ay umatras sa trono at pagkatapos siya na nakaupo rito ay muling nagsabi, "Halika." Si Emmanuel Amos ay naglakad sa isang pinto at ang nilalang na kanyang nakikita ay humakbang palabas ng trono patungo kay Amos. Inalis kay Amos ang mga binti isa-isa at itinaktak ang mga nasa loob at muli itong inayos pabalik. Ginawa niya rin sa kanyang mga kamay ang gayon at muling ibinalik. Sa katunayan, lahat ng lugar na pinagtaguan ng kapangyarihan ng reyna ng Pampang ay itinaktak ng hindi niya makilalang nilalang at agad itong nawala. Nagmumuni-muni si Emmanuel Amos sa kanyang isipan. Sino kaya ito? At papaano niya nalaman ang mga lugar, ang mga bagay na ito ay lihim? Paano niya naalis ang mga kapangyarihang ito sa mismong kanyang pisikal at espiritual na anyo? Pagkatapos nito, ang nilalang na ito na hindi niya kilala ay muling bumalik sa kanyang trono at sinabi kay Amos na lumapit. Habang si Emmanuel Amos ay nagsimulang maglakad, ilang mga bagay ang nagsimulang maglagpakan mula sa kanyang katawan. Mga talukap ay nalaglag mula sa kanyang mga mata at marami pang iba na parang mga dumi na nasa kanyang katawan. Subalit bago siya makarating sa altar, ito ay huminto. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Si Emmanuel Amos naman ay sumagot, "Ako'y patungong Onitsha upang makipagkita sa isang kaibigan." Sagot naman niya, "Oo, pero ipapakita ko sa iyo kung ano ang nasa iyong isipan." Sa mga oras na ito, hindi pa rin ni Amos alam kung sino ang nilalang na ito. Subalit isang bagay ang tiyak, na siya ay higit na makapangyarihan sa lahat ng mga kapangyarihan na dumaan sa kanya. Sumenyas siya sa isang lalaki at sinabi sa kanya na ipakita kay Amos kung ano ang kinatha ng kanyang puso. Dinala si Amos ng taong ito sa isang silid at binuksan ang isang tila baga, isang pisara. Sa katunayan, kung may pagkakataon na siyang makatakas ay tatakas si Amos, sapagkat sa harapan niya ay nakasulat ang lahat na plenano ni Amos laban sa mga Kristiyano at ang plano niya laban sa isang simbahan na sumubok labanan ang mga masasamang espiritu na nakay Amos. Dinala muli si Amos ng lalaki sa altar at agad umalis. Ang nilalang na makapangyarihan na tinutukoy niya ay lumabas daw sa trono at hinawakan si Amos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At sinabi niya kay Amos na mayroon siyang ipapakitang ilang mga bagay. Sa kanilang paglalakad, sinabi niya, "Ayaw ko
na ikaw ay mapahamak, kundi iligtas ka at ito ang iyong huling pagkakataon. Kung hindi ka magsisisi at lumapit at maglingkod sa akin, ikaw ay mamamatay. Ipapakita ko sa iyo ang titirahan ng mga ligtas at ang mga masuwayin. Nang sabihin niya ito, nalaman ko na siya ay si Hesus Kristo. Pumasok sila sa isang silid at binuksan niya ang tila baga isang kurtina. Nakita ni Amos ang buong mundo at ang mga tao at ang lahat ng mga gawain na nangyayari. Nakita niya ang kapwa mga Kristiyano at mga di mananampalataya. Lahat ay ginagawa ang isang bagay o iba pa. Nagtungo naman sila sa isang ikalawang silid. Binuksan niyang muli ang isang kurtina. Ang nakita niya ay isang nakakalungkot na tanawin. Mga tao ay nakatanikala. Tinawag niya ang mga tao na ito na ang mga mapagpaimbabaw. Ang mga taong ito ay mukhang lungkot at sinabi niya, mananatili silang ganito hanggang sa araw ng paghuhukom. Nagtungo sila sa isang pangatlong silid. Binuksan niya ang isang kurtina at nakita niya ang maraming mga tao nagbubunyi at nakadamit na mga mapuputing kasuutan. Sa pagkakataong ito ay nagtanong si Amos, sino ang mga ito? Sagot naman sa kanya, sila ang mga tinubos, nag-aantay para sa kanilang mga gantimpala. Nagtungo sila sa isa pang ikaapat na silid at nakita ni Amos ang lubhang nakakatakot. At ayon kay Amos, mga sangkay, sa mga mambabasa ng libro niya tungkol sa kanyang mga revelasyon na ito raw ay napakahirap isalarawan. Ito ay mukhang isang buong syudad na nag-aapoy. Ang impyerno ay tunay at nakakapangilabot. Kung ikaw ay napaniwala na ang langit at impyerno ay naririto sa lupa at ang tao ay walang pangalawang buhay kundi lubos na pagkaparam matapos ang kanyang kamatayan, kinakailangang makinig ka ng mabuti sa payo rito. Ngayon na mayroong isang tunay na impyerno at mayroong isang tunay na langit. Kaya nga noong si Jesucristo ay naririto sa lupa, binalaan niya ang mga tao tungkol sa impyerno. Ayon kay Amos, ang impyerno ay tunay. Nakita niya ito sa espiritual at ito ay isang lugar na nakapangingilabot. Sa nakita ni Amos na isang silid, nagtanong agad siya, ano ito? At agad sumagot, ito ay inihanda para kay Satanas at sa kanyang mga anghel at para sa lahat ng masuwayin. Pinangalanan niya sila tulad ng nasusulat sa Pahayag 21, versikulo 8. Subalit ang mga duwag, ang mga di mananampalataya at ang mga karimari-marim at mga mamamatay tao at mga nagbebenta ng panandaliang aliw at mga mangkukulam at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sinungaling ay magkakaroon ng bahagi sa lawa na naglalagablab na apoy at ng asopre na tinatawag na pangalawang kamatayan. Nagtungo sila sa isang ikalimang silid at nang buksan niya ang isang kurtina, ang nakita ni Amos ay isang maisasalarawan lamang bilang maluwalhati. Ito ay tila baga nakatingin sila mula sa ibabaw ng bundok. Nakita ni Amos ang isang bagong syudad o lungsod. Ang lungsod ay napakalaki at maganda. Ang mga kalsada ay yari sa ginto. Ang mga gusali ay hindi maihahalin tulad sa anumang bagay dito sa lupa. Sinabi niya kay Amos, ito ang pag-asa ng mga binanal. Ikaw ba ay mapupunta rito? Walang pasubali, sumagot si Amos. Oo, pagkatapos nito, sila ay muling bumalik sa trono at sinabi niya, humayo ka at magpatotoo tungkol sa ginawa ko para sa iyo. Muli dinala niya si Amos sa isa pang silid at nang buksan niya ang isang kurtina, nakita niya lahat ng kanyang makakaengkwentro o makakatunggali sa kanyang paglalakbay patungong Onitsha at Lagos at kung paano niya si Amos mapapalaya sa bandang huli. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Amos, huwag kang matatakot, humayo ka at ako ay sumasa iyo. Inakay niya si Amos papalabas ng bulwagan at naglaho at nagising na lamang si Amos sa isang higaan sa bahay ng isang tao. Si Amos ay sumigaw at ang mga taong nasa paligid niya na mag-asawa ay lumabas mula sa kanilang silid. Sila ay sumilip muna at pagkatapos pumasok sa loob. Nagtanong si Amos, bakit ako naririto? Isinalaysay ng lalaki kung papaanong siya ay nahimatay sa isang taxi at kung papaano nila dinala si Amos sa isang Catholic Cathedral doon sa Uweri. Kung papaano nagpasundo sila ng isang doktor. Pumarito at matapos si Amos na suriin, sinabi na ang kanyang puso ay normal at kinakailangang silang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Binigyan sila ng doktor ng kasiguruhan na siya ay muling magigising. Dinala nga ng lalaki
nanatili sa kanyang sasakyan pagkatapos sa kanyang bahay at naghintay. Sinabi rin na hindi niya malaman kung bakit nagtiwala sa doktor at kung bakit kinuha niya ang responsibilidad na dalhin siya sa kanyang tahanan. Pagtataka ni Amos sa isang pamilya na tumulong sa kanya nung siya ay mahimatay. Tinanong nila si Amos kung ano ang kanyang pangalan at tirahan na ibinigay naman ni Amos sa kanila, at pagkatapos noon ay nanahimik na si Amos at hindi na niya sinalaysay ang kanyang naranasan. Nanatili si Amos na payapa kasama ang mabuting pamilya na ito. Pagkatapos ng 2 araw, ang lalaki at ang kanyang asawa o pamilya na ito ay tumulong kay Amos para ihatid siya sa isang motor park na kung saan kumuha siya ng isang taxi patungong Onitsha. Lahat ng ipinakita sa kanya ng Panginoon tungkol sa kanyang paglalakbay nangyari isa-isa. Kumuha siya ng isa pang taxi patungong Lagos. Unang-una sa lahat ng sumunod na araw, sumunod siya at iniwan ang Lagos para sa Port Harcourt ng sumunod na umaga. Lagi niyang tinatanong sa kanyang sarili, bakit kinakailangang iligtas ng Panginoon ang isang taong tulad niya? Isang taong napakasama at mabagsik, isang ahente ni Satanas.